Hi guys! For today's video ay mangunguha tayo ng panggatong. Kasama natin si Papa at ang kapatid kong si Nonoy. Madami daw kasing mga nakatambak na kahoy dito sa may bukid. Tamang-tama gawing panggatong. Yung mga lumang kahoy, tabla, nalagayan ng gamit na di na pwedeng gamitin dahil luma at sira na. Tapos meron din dun sa may taas yung mga kahoy na ginamit sa construction. Meron kasi ditong pinapagawaan ng boarding house. Sayang naman yung mga kahoy kung mabubulok lang, kaya maganda na mapakinabangan natin. Sakto, sobrang mahal ng gasol ngayon. Perfect ito as alternative. Titon, maratana mo. Deng deng! Ante, kagi. Kuya, kagi. Makawang panggatong. Kagi po. Iyo po. Mabuti na lang at maganda yung panahon, kaya tamang-tama yung araw na ito para kumuha tayo ng panggatong. Wala na mga kahoy dyan, no? Kaparto ko. Alin pa? Yes, yung punggang mangga ng mga kahoy dyan. Ingat ako may halas dyan. Yan, dala kulang ko. Meron daw guys mga tabla dito, tara kunin natin. Habang nangunguha kami ng panggatong dito sa bukid, yung ibang mga kapatid ko naman ay nagluluto sa bahay. Kaya yung mga nauna na namin kinuha ay iuwi na namin sa bahay. Wait lang pa. Bak, anong kami dyan ng ido? Yan si Nonoy oh. Noy. Kuya man! Shy type. Shy type pa yan. Ano background? Kita dun sa taas pa. Ayun pa. After nito guys ay pupunta na tayo sa taas. Doon na natin kukunin yung mga kahoy na nakatambak. Yung binanggit ko kanina na ginamit sa construction. Yung mga nakatambak guys na kahoy doon sa taas ay susunugin na sana nung may-ari. Pero hiningi namin kasi syempre sayang naman 'di ba? Pwede natin gamiting panggat. Pareho lang din naman, susunugin din namin ito. Pero ang pinagkaiba lang ay gagamitin namin sa pagluto. Ayun guys, nandito na tayo sa may taas. Nung mga bata pa kami ay pumupunta kami lagi dito para manguha ng mga duhat at ng mangga. Pag pumupunta kami dito dati ay kasama ko yung mga pinsan ko. Kung mapapansin nyo guys ay parang wala pang kabahay-bahay sa lugar na ito. Pero yung katabi niyan guys ay boarding house na ayon sa may gilid. Dahil yung lugar po namin ay malapit sa school. At yung kukunin namin ng mga kahoy ay yun yung mga ginamit sa pag-construct ng bahay at boarding house guys dito. So,
So ayun guys, nandito na tayo sa taas. Sobrang dami lang ng damo. Kaya kailangan mag-ingat tayo kasi baka may maapakan tayong mga ahas dito. Ang gatong kaya. Yan na guys, yung mga kahoy na hiningi namin dun sa nagpapagawa ng boarding house. Sobrang taas na ng mga damo. Hindi natin alam kung anong meron dito. Kaya maingat na tinatanggal ni Papa yung mga kahoy. Yan si mga natambak. Galing dyan oh. May, ano dyan, may king cobra dyan ha. Cobra nang gahabol. Ang dulag mo, dahil man atras ang dulag mo dyan. Alam na yun ni Papa, Noy. Atras. Hindi ka, dumang ka lang. Ako lang hindi. Tutulong sana ako dyan guys sa pag-alis ng mga kahoy pero sabi ni Papa, wag daw at baka may cobra nga. Yan, kikakarag ka yan pa. Aray ko. Noy, tawanan lang tayo, walang paluan. Alam niyo guys, yung mga ganitong gawain ay bonding time na rin namin. At the same time, parang exercise na din kasi nakakapagbuhat tayo at nagagalaw-galaw natin yung mga katawan natin. Balang araw magiging kwento na lang din ito kasi gasol na yung gagamitin natin. Kaya isa din ito sa mga tinetreasure ko at mga memories na hindi lang ikukwento kundi may papanood natin. Tara, Paps. Isa sa mga itinuro sa amin nila Papa ay ang pagiging resourceful. Gamitin ng makabuluhan kung ano ang meron tayo at gawing kapaki-pakinabang ang mga bagay na nasa paligid natin. Huwag natin itong sayangin. Katulad ngayon sa pagluluto, imbis na bumili ng gasol, kung may panggatong na kahoy naman, yun na muna ang gamitin. Pero syempre, kung wala na talagang kahoy at lalo na kung maulan, practical pa rin, gumamit ng gasol. Ang mahalaga, marunong tayong mag-adjust at gamitin kung ano ang available.